Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 24, 2025 at Bloody Market yung galaw natin. So laki ng net foreign sale oh. So negative 1.28 billion. So mukhang 6-1 talaga yung pupuntahan natin for next week's trading. Medyo malaki po rin kasi ulit yung lumabas na yan eh. So very unusual ulit na merong tayo malaking net foreign sale dito sa market. So nambuhos ulit sila. So mukhang nagbabalikan sila sa US market. Kagabi malakas na naman yung galawan sa bandang US natin. Akala ko magpo-pullback na siya pero nag-ano siya ulit sa end of the day of trading nila. Nag-bounce yung mga indices nila. So maganda sa US market tapos nag-bounce si crypto natin. So ayan, naiwan tayo dito sa Philippine Stock Exchange muna natin. So mukhang magpapahinga muna si PSE natin and hindi maganda talaga yung galaw natin for this week ulit. Okay, so wala tayong magagawa dyan. Antayin ulit natin na magbalikan po yung ating mga foreign investors. So nag-close nga tayo below 6,300, 6,296.2. So laki, negative 1.3% and on the way nga tayo sa 6,100. So mayroon pa rin mga gumalaw na mga ilan-ilan stocks pero mas marami yata yung bumagsak for today's trading natin. So ang pinaka-news pala dito sa Philippine markets, kung nabasa niyo kanina yung mga retweet natin. So nag-rebalancing na si Philippine Stock Exchange Index natin. Tanggal si Wilcon at saka si Nickel natin, diba? Pinag-uusapan natin last time Wilcon or Bloomberry. So medyo nakaligtas si Bloomberry natin. So si Nickel pala yung tinanggal at saka si Wilcon natin. So ang pumasok, congrats sa mga merong REITs. Kaya meron tayong first time. Meron tayong REITs na blue chip, si A-REITs. Ayan, pasok yan. So hindi ko na nakita yung price action. Silipin na lang natin siya. At saka si China Banking Corporation. So meron na mga additional na banks dito sa mga blue chips natin. Okay? So bisitahin na lang natin kung ano yung galawan. So no choice tayo kundi panoorin muna kung ano yung mga pinag-uusapan na stocks during this time and long-term holders muna tayo sa mga blue chips po natin. Okay. So, nanguna sa lista natin si SCP, pinag-uusapan pa rin talaga siya, no? So, next week, pag titignan natin, so kapag na-kompleto siguro yung transaction niya kay NGCP, saka natin siguro makita na gumalaw to. Pero yun nga, yung worry natin sa kanya, yung ugali niya, malakas talaga yung galawan niya. So, nag-drop siya kahapon ba? 9%. And then ngayon, si SCP natin nag-up ng 1.01%. So, meron siyang 1 million net foreign sell. Next, si Converge natin. So, ano ba nangyari dito? Nako, bumigay. So, anyari dito kay Converge. Hindi naman natanggal sa blue chip si Converge. So, nag-profit taking na rin siguro kasi meron siyang 17.76 million net foreign sell. So, medyo malakas. And nag-drop siya. Hindi ko alam kung sudden to o during the pre-close natin. Negative 5.03%. Silipin natin. Tapos si SEC, ayan, so wala ibang mapag-usapan ng stock siguro. SEC kasi umakyat 0.28%. So net foreign buy pa rin siya. 6.23 million net foreign buy. Tapos si dito natin, mga kadito natics, nangyari sa atin dito. So nag-bounce siya ng 0.54%. Lumalaban yung MA100 natin sa kanya. So meron siyang 349K na galawan dito sa market. And then si Macro Asia po natin is nag-up ng 4.94%. Ayan, meron namang gumalaw. At saka yung pinaka-winner natin for today's trading natin, si Vitarich. Siya yata yung may volume siya eh. Ayan o, so nag-up siya ng 7.62%, 7.02%. Ayan o, 17.54 million. So meron siyang volume. Yung iba kasi ng mga gumalaw na big caps natin, wala naman siyang masyadong volume. Okay? So, yun na lang muna yung pag-usapan natin for today's review. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang. So, wag niyong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po. And then, follow mo po ako dito sa ating Club Trader na YouTube channel as usual. Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang po kayo dito sa channel natin. Kailan kayo natin maabot yung silver play button natin. Malayo pa eh. Ayan. So, siguro pag nag-bull run ulit si PSE or kung sumo-join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So, paki-double check na lang. And then, yung mga nakasubscribe,
maraming salamat po sa usual viewers. Andap tayo sa, sa 1K na viewers natin. Company reviews, yung mga sample na company reviews, sample trades, mga basic indicators. So, long weekends and hindi maganda yung market. So, study na lang ulit tayo ng ating mga charting. So, fundamentals, yung mga risk management, and yung basic na PSE stock market studies natin. Okay, so another week na laglag si PSE or matamlay si PSE natin. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin sa social media. Follow po ako sa Facebook account na Palaboy Trader para updated sa mga posts natin or dito sa Facebook page na Palaboy Traders natin. So check na lang po yan. And then yung Bodega Peak, ayan, wala tayo sa Bodega Peak natin. So, follow mo na lang po ako dito para updated ka sa mga articles din natin. Ako pala hindi updated dito sa mga articles natin. Balikan natin siya. Tapos, ano ba yung mga balita for today's trading natin? Ayan. So, ito yung pinakauna. Pero dito muna tayo sa pinaka-summary ng markets natin. Okay, so tingnan natin. Laglag na naman si Basi Finance ang nalaglag kung kailan pumasok si China Banking Corporation natin. So anyway, very bad pa rin. So 1.12 billion net foreign sell pa rin. Ayan. So wala tayong masyadong pitikan na makikita muna dito sa ating mga stocks. So tinamaan nga si finance minus 1.7 at saka si property 1.05% kasama si holdings negative 0.91. So nagberde lang dito sa index natin si mining stocks. Sino PX yata or APX yung mga nakita ko na gumalaw naman kanina. So yung mga, hindi pa nakita yung summary ng ilang blue chips, ilang winners sa losers. Okay, foreign funds sold. Ito yung mga binenta. BDO, Metrobank, Security Bank, AP, MER, SCP, SPNEC, CNPF, DNL, ABA, AC, AGIJT, CAP, Ali, OLHC, FLI, RCR, Converge, ATI, SEB, Bloom, at saka C+. Foreign funds bought, BPI, CBC, PNB, ASN, FPH, EMI, Keeper, Monde, Aboitiz, Costco, Aritz, CLI, Globetel, dito at saka si Macro Asia natin. So nagkaroon na nga ng rebalancing. Pwede nyo i-click to para makita yung details. So Aritz and China Bank is pasok sa PSEI, sa blue chips. And then nickel at saka si Wilcon, tanggal sila. Ito kasi mga uptrend to mga to eh. So tapos sa dividend stocks, dividend yield, pasok si Robinson, laglag si ICT. Sa mid-cap, ayan, napunta sa mid-cap na lang si Nickel, 7 and Wilcon. And then, A-REITs and DDMPR out kasi nagpalitan nga sila. Sa industrial, pasok si PPC and then tanggal si Fruit. Ayan. So, click nyo na lang to para makita yung ibang summary niya. So, ito yung effective tayo ng Monday. Ayan. Congrats Lalo na yung mayroong yung merong A-REITs, panalo, dividends, price action, yung totoong blue chips. Sino ba yung sinasabi na hugo blue chips nung nakaraan? Ayan, so natuloy na yung rebalancing. Hopefully magbalikan na sila kasi tapos na yung rebalancing ng markets po natin. Okay, so sa international news, syempre pa rin, si crypto ang pinag-uusapan. So nag-up na naman siya ng 105K. So cryptos rally after Trump signs executive order creating presidential working group on digital asset markets. Ayan. So meron siyang catalyst. Ayan, nandito pala yung summary ng blue chips. Ayan. So wawa na naman tayo, kawawa na naman. Kukunti lang yung blue chips and lalaki naman laglagan natin. Ayan, si Converge nga po una. So, ewan ko, hindi naman siya tanggal eh. Negative 5.03%, si BDO, negative 4.8%, Monde, negative 3.58%, hindi ba tuloy-tuloy yung double bottom. CNPF, 2.8%, negative, SM, minus 1.7%, properties natin. Ali, SMPH, minus 1.56%. So, bearish na bearish yung market natin. So, medyo nag-bounce si Aboitiz Equity Ventures 1.76, Nickel 1.3, GGS 1.02%. Okay. So yun na yun. Tapos si Alco revises authorized capital stock. So meron siyang gagawin. CLI
Meron ng office sa Makati. Tingnan natin si LI kung gumalaw. Tapos si LTG, ayan, kaya pala gumagalaw ulit. Meron siyang balita. Tanduay Furthers Overseas Expansion. Si LTG natin yan. So meron siyang good catalyst. Megawide received SEC permit to issue up to 60 million preferred shares plus registered players at 40 million. Pero bumagsak si Plus natin, no? IMI, another bad news. So, announces the strategic closure of its Chengdu, China to optimize operations and reduce costs. So, nalulugi yata itong si IMI pa rin natin. AC will step down. So, may bago siyang Chief Finance Officer. Bitcoin, wala na yan. Nag-bounce na. Kagabi yan, nag-drop yung Bitcoin. Tapos si EDC, wala na yan rin yan sa Philippine stocks natin. Jollibee, open the first standalone milk siya store in the Philippines at SM North EDSA. Ayan, so yung bago siyang product na introduce. Ayala Corporation, Vice President is set to succeed Alberto D. Larrazabal. Okay. So, CLI, 2.8. Malapit lang siya sa target. Sa current price na 2.67. Cebu will move its turboprop aircraft from Ninoy to Clark starting March 30 following a resolution by Manila Slot Coordination Committee. So, ano ba tong turboprop? International to o ano to? Domestic flight? Ayan. So, paborito ko pa naman si Cebu pag nauwi sa Pinas. Okay. So, corporate stories. So, maapektuhan yung flights ni Cebu Pacific. Yung baging milk siya ni Jollibee. Plus, user countdown. Malaki daw. Artalan investing 710 million on its subsidiary. And then, si Megawide, approved Megawide Construction plan to offer 60 million preferred shares. Ayan. So, may bago siyang fundraising na ginagawa. So, malakas ulit yung US market natin kagabi. Ano pa bang mga balita natin dito? Ayan, so yun lang. Yung mga na-post natin. Okay, so yung pinakamalaking kaganapan sa market natin is yung rebalancing ng blue chips. Pero kahit na yung mga naiwan, di rin naman. Wala naman masyadong gumalaw sa market natin kasi side na side tayo sa foreigners. Nandun sila sa US talaga at saka sa crypto. Kawawa naman tayo sa ngayon. Okay. So guys, yung ating Patreon channel, yung mga student guides sa tradings market. So very, very difficult during this time. So sali ka lang po dito and double check na lang po yung mga requirements naman natin yan. Okay? So punta tayo dito sa galaw ni Philippine Stock Exchange. Bearish na bearish tayo. So baba ulit tayo. 6,100 and parang ayoko lagyan resistance kasi ito yung pinaka-resistance natin, no? Descending triangle formation. Nag-resist na yung 6,400 natin. So, okay, hanggang kailan kaya itong downtrend natin? Last time, until May, no? O February until May. Ayan. So, wag naman sana. Ayan, malulubog yung mga alaga natin during this time. Ayan. So, syempre, gusto-gusto to ng mga long-term investors kasi pwede ka nga naman ma-accumulate ng mga undervalued na stocks. So, ewan ko lang kung ano maging catalyst natin para mag-reverse ulit yung direction later on ng Philippine markets natin. Ano kaya pinaka-catalyst natin balang araw dito sa PSE para mag-reverse na naman yung ating direction. Ayan. So, anyway. So, nakita natin bearish pa rin So, careful na lang muna sa mga kagaya natin na traders. Sabi nga natin pang long-term investors po na yung galaw ng market. Okay, so tingin na lang tayo dito sa mga winners. BMC, ba laki So, meron binomba dito. Laki ng ano niya adjustment niya dito last time 100% panalo 100% stock dividends Victoria's Milling nabuhay ano kaya to next week tingnan natin baka meron tayong mga principals sa office na naman OB 1.05 so penny stocks na usapan kasi hindi gumagalaw yung yung mga big caps ayan si Vitarich tingnan natin yung trend niya nag-up siya 7% si ATI mga penny stocks na labanan penny stocks ba to? 34 billion. Malaki din naman. 5.3%. Macro Asia, so bumalik 4.94. Puro mga penny stocks talaga. Bright Kindle. Mrs. Yi. Ayan. Now, 3 point, okay, gumalaw siya. 3.23%. Tapos si STN, 2.5 sa mga penny stocks. Wala tayong makita ito, big caps ayun.
So gusto mo breakout ni ano, ni Manila Water. Ayan, ADS, ayan, bumabawi, oh. Tama-tama sa Lunes din naman to. 1.89% up. So nickel, ayan, nakatuloy ng konti. Pasok sa blue chips. Ay, tanggal pala to, no? Tanggal. Si CBC pala yung sinasabi ko. Robinson, 1.3. Okay, so yun lang. Si Pure Gold, 0.89. Ayan. Hirap na hirap yung ano, mga stocks natin. Sa losers, hanap na lang ako may volume, ha. Walang volume kasi si Nani. BSC, -6. Converge, -5. Silipin na nga natin. Ano, curious din ako. Hindi siya 5 minute, no? Talagang binuhusan si ano si Converge 17 million kasi yung ano yung lumabas. GMA naku tapos na yung ano niya. Bounce -4.3, RCI -3.8, matay na yung ano RCI natin pinag-uusapan natin last time. CNPF -2.8. ABA -1.85. Okay. So welcome to the bear market. Sabi nga nila. So pangit. Bloody Friday yung closing po natin. Okay. So tingin tayo ngayon dito sa galawan ng US. Tingnan natin yung Maingit na lang tayo dito sa US market. Kung nag-invest kayo dito, trade yung mga alaga ko na semicon stocks, umakyat si ano S&P, pero yung mga semicon, hindi rin eh. So S&P futures, mapula, -0.14, Dow futures, -0.12, Nasdaq, -0.17. So maganda ulit yung galawan kagabi. European stocks, okay din, mostly okay. And then, mix tayo dito sa bandang Asia. Ayan. May mga bumagsak din dito sa ano, galawan dito sa Asian markets natin, no? Okay. So, anyway, tignan lang natin next week kung makabawi yung mga ano, mga alaga natin. Okay. So, crypto. Okay, nagkakiyatan ulit dahil nagkaroon ng balita si Donald Trump. So, Ethereum nag-up 6%. So talagang ano no, by the dip yung ano mga ganito. So 105 ulit thousand si ano Bitcoin 3.5, BNB 689, Dodge yun, nag-up siya ng 4.28%, ADA 4.27. Dami ng bounce Ito matindi. Yung token ni Donald Trump, official Trump USD. Ayan, so nag-up siya ng ano 181%. So halos 200% in one day. Ayan. So talagang ano may mayroong pera sa ano sa crypto no, lalaki ng ano ng bounces nila. Okay. So balik tayo dito. Okay, pag-usapan natin yung mga galaw ng mga stocks natin na nahirapan. Okay, so unahin natin si SCP, mukhang dividend stocks lang siguro ang ano maganda during this time na ano pangit yung ano galaw ng market. Okay, so nabuhayan si ano SCP natin, SCP holders. So, nag-bounce tayo, nagkaroon support sa 11.47. So, remains to be seen kasi medyo mababa yung volume niya dito, no? Pero malaki na pala, 36 million. Pero nang pinipitik siya, malalaki pala ng volume nito. So, negative 1 million net foreign sale and nag-up siya ng 1.01%. So, malamang next week ulit, ito ulit yung mga, kung hindi pa rin gagalaw yung blue chips, ito pa rin kung ano yung mga trending stocks yung pa rin yung mga pag-uusapan natin for malamang sa next week's trading po natin. Okay? So, tignan na lang natin yan. Tapos, SCP natin, ano bang balita natin? Wala akong nabasa ng balita kay SCP. Okay. So, tingnan natin. Hindi pa naman broken yung MACD formation natin. Okay? Lumalaban na. So, ito pa naman, pag nag-swing, di ba? Sabi natin, no? Nag-pullback, nagbabounce sa support, pero ang swing niya is more than 10%. So next week, tingnan natin. May catalyst pa rin eh. So hindi pa rin natin inaalis yung ano yung catalyst niya ay ano. NGCP kahit na nag-drop siya ng malaki. Kailangan syempre take the risk, di ba? So ganoon naman. Reward versus risk. Okay, next, Converge. Ano nangyari dito kay ano? Tataka din ako eh. Ang pinag-uusapan lang naman si ano si ayun talagang dumasdos siya no. Si China Bank at saka si A-REITs natin. So, si Natanggal Nickel at saka si Wilcon tignan nga natin yung ano. Ayan, malaki naman siya. 125 billion yung ano niya. So, siguro ano lang to. Profit taking day lang talaga. So, maganda makita, mag-bounce siya para magkaroon siya ng additional na ano na medyo nabutas ng konti. Baba natin. Ano siya,
Huwag sana yung ano, pinakadulo ng cup and handle natin, no? Kasi wala pa yung handle niya, eh. Yung handle niya meron din sa kabila. Dito sa kabila wala pa, di ba? Hindi pa masyado malinaw. So, anyway, hopefully mag-bounce lang siya pag malapit na dito sa MA 100 natin. Okay? So, pahinga muna si Converge. Siguro nag-ano yan, nag-profit taking talaga. Kasi 17.26 million eh. Malakas yung ano, di ba? Medyo malakas yung buhos ni ano eh, ni Converge natin, negative 5.03%. So, respect the Dow G talaga ha. Dow G, ayan kita mo dito, Dow G, nag-pull back. So, Dow G, nag-pull back. And then Dow G, pull back. So, respect to Dow G sa mga big caps natin. Okay, so yun lang, nakita natin kay Converge. SEC, so unti-unti, umakit pa rin naman. Mag-spike kaya to? Over, ano na siya, oh. Medyo overbought na pala si ano, SEC natin. Eh, no? Nag-overbought na siya. Okay, so on the way siya para pasagin yung 37 pesos natin. Ayan, so hold, di ba? Hold. Kailan ba to? April pa yung ano eh, yung next, matagal pa yung next na dividend natin. Magtatanong ko kailan yung ano, dividends. So, may news si ano, si DMC ang may news sa atin dito, di ba? Kasi si DMC Maynila, di ba? So, magkakaroon siya ng IPO. Tapos, yung sinabi niya, dalawang mining yata, dadagdag niya. So, hindi ko alam bakit, ano ba nangyari kay DMC? Saglit silipin natin. Hindi, nag-pullback si ano, DMC. Anyway, nandito yung mga holders natin. Kasi meron siya eh. Ilang araw na siyang ano, net foreign buy. Ayan. So, 6.23 million net foreign buy and 0.28%. Okay. So, tayo na lang natin yung spike bago natin ibenta si ano, SEC natin. Malay mo, special dividends. Ayan. So, maganda yung ano niya. Oh. Malalaki yung volume niya. Oh. Ayan. So, tingnan natin. Baka merong ano to. Hindi ko napansin kung merong parang may share transaction na naman yung mga executives natin kay ano kay SEC. Hindi ko napansin kanina. Okay, next. Dito, mga kadito natics. Hindi na nakaakyat si dito natin. Okay, so nando pa rin. Hindi mo nagbago yung ano niya. Dami talaga may hawak kay dito. No? Nagtitrending siya kahit na hindi naman masyadong gumagalaw yung ano niya, yung pinaka-price action niya. No? So anyway, ayan. So sideways lang po si dito natin. Hopefully, hanggang dyan na lang siya, 1.8 na support level natin. So 0.54% and 349K net foreign buy. So indicator-wise, medyo sideways. Ayan, sa sideways yung RSI. Pero may bad sign si ano, si MACD. Oh. Naka-downtrend yung ano eh, pinaka MACD formation natin, no? Okay. So tignan na lang natin by next week. Wala pa tayong balita ulit kay ano eh, kay dito eh. Maliban doon sa mga investors natin sa kanya. Ayan. So nag-ano pa, nag-iipon pa si dito natin. Next, ito si Macro Asia. Maganda yung galaw. So hopefully, ito yung totoong double bottom kasi nag-double bottom si ba yung mga nag-double bottom? Si Wilcon, si, di ba, bumagsak din naman. Si Monday, nag-double bottom, bumagsak din. So, tingnan natin by next week kung matuloy yung ano, double bottom na to ni Macro Asia. So, resistance is 6 pesos. Pero meron siyang volume from the last 2 days. Meron siyang volume. So, tignan natin kung hindi yan trap. Kasi maraming trap sa market natin ngayon. Ayan, oh. So, the first bottom, up, nauntog. Second bottom, and then breakout ulit. So, 4.94% and meron siyang 11.23 million net foreign buy. Okay? And then lastly, so sinama ko na to kasi ito yung may volume din na isa. So sabi ko, titignan natin yung pinaka-trend ni Baita. Tapos na ba? Downtrend pa rin ba o tapos na? Medyo downtrend pa rin. So pinaka-resistance natin ngayon is dito sa 0.66. Ayan. So downtrend pa rin. Pero may mga spike siya. Ayan o. Lalaki yung mga spike niya. Mayroong bantay si ano, Baita natin. Hopefully, hanggang dito na lang siya sa, alam ba to? 0.52. Okay? So, 7% ang galaw. 7.02%. Naalala ko tuloy si, ano, si Pag-ibig MP2.
Kasi laging 7% eh. Ewan ko, magkano dividends natin ngayon. Meron ako MP to eh. So, nung nag-vlog ako sa kanya, sabi ko, mukhang okay to si MP to. Ayan, 7% per year. Tignan natin kung magkano makukuha natin. Tapos, ito si Vita, isang araw lang. 7%. Ayan. So, anyway, pero mas risky naman kasi dito sa sa stock market natin. Okay, hindi pa panahon ng mga stocks natin. Okay, so may good sign kahit papaano si Vita Rich po natin. Okay? So, yun na lang muna. Tis-tis muna tayo dito sa galaw na market. Nagbo-bottom pa at baka umabot pa tayo ng 6,100. Bear market na tayo. November, December, January. Ang laki, ang tagal pa naman ng ng recovery ng market natin. Minsan naabot ng 4 months, 5 months bago siya mag-recover. Okay? So yun na lang po muna. So enjoy na lang muna natin yung weekends. Ayan. Hindi natin mababago yan. Enjoy na lang natin yung weekends. So as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Enjoy ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Tapos sa Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Budegipig, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.